I am Mrs. Marieta Lo Destacamento, married, 55 years old, and a mother of three boys. I'm a businesswoman and a very workaholic one. I've been diagnosed with diabetes mga 12 years na ang nakaraan. Binigyan ako ng doktor ko, metformin, na hindi ko maintindihan na parang walang nangyari. Might be, hindi kasalanan ng doktor, baka wala din akong disiplina sa pagkain, to the point na I ended up insulin dependent. 8 years yun ang pagka-insulin dependent ko kasi hanggang ngayon, nag-i-insulin ako. But then, I will tell you later na kahit nag-i-insulin ako ngayon, masaya ang buhay ko. Para sa akin, yung diabetes ko is not big deal for me already because 12 years parang na-condition ang mind ko na mayroon akong ganong sakit. But it was then, last year, na may big blow na nangyari sa buhay ko. First, I started complaining to my doctor of napapagod ako. Hindi ako makatulog. And she told me, I have pneumonia. For 1 month, tinreat niya ako ng pneumonia ko. And then later, nagka-insomnia ako. Hindi pa rin naintindihan ng doktor ko. Complain pa rin ako. Marami akong nararamdaman na unusual. So, ang ginawa, pinatingnan na niya ako sa ibang doktor. And it was then na nalaman na may cirrhosis of the liver ako. Yung unang alam ko, hindi pa kaagad nag-sink in sa akin yung sakit na cirrhosis of the liver. Parang hindi pa pumasok yung fear na talagang gano'n na pala kaseryoso. Until na humina ako na humina, pakuha ko ng lab test ko, nagde-deteriorate na, at saka hindi na gumaganda. So, my family suggested me to go to Manila for a second opinion. Bit-bit ko yung mga papers ko, but sorry, yun na talaga ang diagnosis, cirrhosis of the liver. But the very sad thing is that hindi ko in-expect na pag may cirrhosis of the liver ka pala, ay irreversible. Ang sabi sa akin, there's no way except for liver transplant. And to think of liver transplant, parang natakot na ako. So, I asked my doctor, ano pang pwedeng gawin? But then, sabi niya, wala na, yun lang talaga. She admitted me in the hospital, and then she told me for a pre-assessment para sa cirrhosis, para sa liver transplant. Hindi ko maintindihan kung anong gawin ko. Ang naalaala ko na lang, yung pamilya ko maiiwan ko anytime. Kasi, after mga 2 weeks, nag-sink in na sa akin, na gano'n na pala lala ang sakit ko. Magtanong-tanong kami, magstay pa kami, tapos, nag-isip kami kung anong paraan ng maganda. Until na may nakapagsabi sa amin na there is already a modern technology na gumagamot na hindi ako kailangan operahan. What a joy! Kasi natatakot na ako. Kasi 4 na operasyon na ang na-experience ko. So, nang nakita ko ng pamilya ko, ng kapatid ko, they decided immediately to contact the doctor. And I'm very thankful to God. Pinadala niya sa akin si Dr. Lucero.
siya ang nag-perform ng stem cell sa akin. At halos hindi ako makapaniwala kasi isang araw niya lang ginawa, hindi niya ako inadmit, pinauwi ako ng bahay without any medication. Sabi niya, pag may pain, paracetamol lang. So, para sa akin, feeling good ang dating ko. At alam ko na ang claim ko sa Panginoon, nagbigay niya pa ako ng chance to prolong my life, ay talagang ibibigay niya through the intervention of Dr. Lucero. After 3 days, nag-runit ang tiyan ko kasi dahil sa cirrhosis ko, nagka-ascites ako, lumaki ang tiyan ko na kung tingnan mo ako is parang 9-month pregnant ako. Halos hindi ako gusto makita ng mga kakilala ko. Nagtago ako kasi ayaw kong kawaan ako. Ayaw ko na mawala ako, na depressed ako. Kasi alam ko, ang sakit na ito hindi biro. Pero after 3 days, gumaling agad ako. At sa ngayon, papasalamat ako sa Panginoon dahil tinry ko yung sinasabi nila na hindi pa nag-iepekto, pero umepekto sa akin. God is really good all the time. Kung mabait siya sa akin, alam ko, hindi lang ako ang mahal niya. Lahat ng ginawa niya, mahal niya. So, ang ginagawa ko ngayon ay pinapaalam, una, sa pamilya ko, sa mga taong hopeless. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Mayroong pag-asa. I-try nyo ito, yung isang bagay na nagbigay sa akin ng second life. I want to thank my doctor, Dr. Lucero again, and most of all, to the Most High. Thank you, Lord.